Ngayong gabi na nakatakdang dumating sa bansa si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang 6 na araw na working visit sa Amerika. Habang naroon, inutos niya ang patuloy na relief operations sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. So I have said it before, and I will say it again. The Philippines will not give a single square inch of our territory to any foreign power. Iyan ang matapang na pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea. Sa roundtable discussions sa Asia-Pacific Center for Security Studies sa Honolulu, Hawaii, umamin ng Pangulo na isa sa pinakamalaking hamon sa Pilipinas ang pagpapanatili ng kapayapaan sa teritoryo. Tensions in the West Philippine Sea are growing, with persistent unlawful threats and challenges against Philippine sovereign rights and jurisdiction over our exclusive economic zone and the continental shelf. Actions that violate obligations under international law, particularly the 1982 UN Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Idinetalye rin ni PBBM ang ginagawang dangerous maneuvers ng China sa RORE mission ng Pilipinas at maging ang kabi-kabilang unregulated fishing activities at militarization ng reclaimed features sa South China Sea. Sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon, kritikal at mahalaga raw ang alyansa ng Pilipinas at Amerika. The United States is our, I would say, our oldest and most traditional partner. That has been in various forms ongoing for over 100 years, and I think it serves us well to remember that the United States is the Philippines' only treaty partner. 1951 pa ng pagtibay ng MDT o Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. Una riyan, binisita rin ni Pangulong Marcos ang United States Indo-Pacific Command Headquarters. Ayon sa palasyo, iyan ang oldest at largest combatant command sa Amerika at ang nangangasiwa sa lahat ng US military activities sa Indo-Pacific region. Hindi rin nawala sa working visit ni PBBM ang meet and greet sa Filipino community sa Hawaii. Kung hindi sa inyo, palagay ko wala na yung pamilyang Marcos, kaya't hindi ko makakalimutan. Ito ang unang pagkakataon na nagbalik Hawaii si PBBM kung saan nag-exile o nanatili ang kanyang pamilya sa loob ng 5 taon mula nang mapatalsik sa pwesto ang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Habang nasa Hawaii, nagsagawa din ng virtual meeting si PBBM sa mga opisyal ng pamahalaan para sa patuloy na pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 6.8 na lindol sa Mindanao noong Biyernes. Ang Honolulu na ang huling bahagi ng US trip ng Pangulo. Mamayang gabi, inaasahang darating ng bansa si PBBM. Mobile Journalist Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.